Maraming salamat, JC Tejano. Mula naman sa usapang edukasyon, pumunta tayo sa edukasyon para sa pamilyang Marino. Kasama natin ngayong Mia Morales from the Gregorio Oca Leadership and Development Foundation. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Ayan, simulan na natin, Carla. Magkakaroon sila ng forum tungkol sa handog sa pamilyang Marino. Tungkol po saan ito? Ito ay handog ng Gregorio Oca Leadership and Development Foundation sa mga Marino para maturuan sila kung paano ang healthy lifestyle, anong dapat nilang kainin na tama para paglabas nila ng barko, sila ay malulusog. Tuturuan din sila kung ano yung nangyayari ngayon sa larangan ng AIDS awareness. We're going to focus on teaching them telling them what the most recent statistics about AIDS is. And also, after that, on April 5, we'll talk about yung mga kung paano mag-ipon, paano mag-budget, paano mag-invest. So, nandyan yung franchising. Tuturuan namin sila kung paano magnegosyo. Kasi malaki yung kinikita nila. Pero, syempre, kailangan din naman nilang matuto kung paano ito i-impok at i-invest. Dito rin, ipapakilala namin si Kapitan Oro. Yan yung ideal seafarer, ideal marino dito sa Pilipinas. Siya yung romantiko sa asawa niya, kumakain ng tama, siya yung nag-ehersisyo, siya yung at may sariling bahay at may negosyo. So parang more of siya ang inspirasyon ng bawat marino. Siya ang dapat maging inspirasyon talaga. Yes. Pero let's go a little bit more into yung mga issue, no? So yung na-mention mo yung HIV ay on the rise ngayon. Bakit po kaya ito? HIV is on the rise kasi hindi nila alam kung paano protektahan yung sarili nila. So dito, sa forum na ito, tuturuan namin sila kung paano nila dapat protektahan, ano yung mga safety practices na dapat nilang gawin, at mag-share din na experience nila yung mga OFWs na merong AIDS, OFWs living with AIDS. So, natakal natin yung issue about sa HIV, yung sa AIDS. Ano naman po yung nasabi nyo kanina tungkol dun sa ang mga marino, hindi sila marunong mag-ipon or hindi sila aware na merong mga facilities or may mga programs na ino-offer ang mga bangko na pwede sila makapag-save? Yes. Kasi ang mga marino, pagpasok nila sa isang kumpanya, binubuksan na sila ng mga sarili nilang account sa bangko. Kasi doon na pupunta yung mga pera nila, doon na mareremit. Hindi nila alam na pwede silang mag-time deposit, pwede silang magbukas ng sarili nilang savings account, sarili nilang checking account. Hindi rin nila alam that they can do online banking. So we just have to inform them that these are the products that we have right now that can make their lives easier, that can make them save better. So, Carla, napakaganda ng forum na to, lalo na dun sa pamilya din nila, para magkaroon din ng, mag-create ng awareness. Yes. Dahil syempre, importante makapag-save tayo for our future and maalagaan natin yung sarili natin, lalo na nasabi kanina ni Ma'am Mia na kapag isa ka palang marino, talagang 6 months ka halos to 1 year nawawala. At saka nasa gitna ka ng dagat, kaya dobleng hirap. Pero ma'am, ano ba yung issue? Parang mabilis pumasok yung pera tapos hindi nila na ma-manage ng maayos? Oo, mabilis pumasok yung pera, malaki yung perang pumapasok. One good example is a story that I can share. Kasi meron kaming isang museum. Pagkatapos, merong 4 na marino na bumisita doon. Lahat sila 6 na buwan sa barko. Hindi sila dumiretso sa bangko kasi hindi sila komportable. Syempre, alam naman natin na pag pumasok ka sa bangko, medyo stiff, very corporate. So, it's not a comfort zone for them. So, hindi sila dumiretso. Pumunta sila sa black market. Doon sila nagpapalit ng pera. Sila dineposit din agad. So, yung isa, paglabas niya sa black market, na hold up. Yung isa, naubos after 1 week because syempre he wanted to share it to everyone. He wanted to share the blessings with everyone. Yung isa medyo nalihis ng landas, nagkasino, naubos din ng overnight. But if they understood that the importance of depositing it right away sa bangko, sana hindi nangyari yon. So ito lang naman, gusto lang namin ma-prevent itong mga ganitong pangyayari. Kasi they just deserve the best. They remit $5 billion annually to the country. So they just need to be taken care of. At saka, perfect venue itong forum para talaga sila ay maturuan at para sila ay matuto. So, ano pa po ba yung mga ibang programa besides ito pong forum ang any upcoming projects nyo para sa kanila? Okay. Well, as I've mentioned, aside from the forum, in the afternoon, syempre, since they deserve the best, we want to entertain them also. So we have a Mardi Gras type of party. There's like drummers, meron dyan yung mga kumakain ng apoy just to entertain them. So it's like party mode 4 o'clock onwards. And there's also raffle. There are lots of prizes.
Meron kaming mga tablets na ipamimigay. We also have travel packages to raffle off. And then the second day, yung party naman namin, kakanta, magpe-play ang True Faith Ang Band. True Faith. Okay, Oo. napaka-exciting naman Yes. yan. Parang ang saya-saya. At saka, ang Masaya siya maganda pa talaga. dito, kasama nila yung pamilya nila. Yes. So, perfect venue to, not just to party, but to bond as well. So, talagang And excited. to learn things together. Yes, of course. Pero tuturuan ba sila? Kung yari, tapos na sila sa buhay marino, parang yung mga investment na magagawa nila after, meron din po bang ganun? Definitely, on the second day, we'll be teaching about going beyond the sari-sari store and the catering business. Okay. We'll teach them about franchising. Why franchising? Because ito yung mga businesses na even if you're not a business graduate, kahit wala kang kaalaman sa pag-manage ng negosyo, tutulungan ka ng mga franchisors kung paano mo i-manage yung business. So all you have to do is listen, learn, and dedicate a lot of time. And then eventually lalago yan. Tapos matututo ka and then you can venture to another business afterwards. So yeah, it's going to give them financial stability in the future. Okay. So, ngayon, ma'am, do you have any last message po or you want to viewers? Yes, I would like to invite our viewers, the seafarers and their families out there. Please join us in this forum of ours on April 4 and 5. Magsalo-salo po tayong lahat. Matuto po tayo kung paano kumain ng mahusay, kung ano po ang latest statistics sa AIDS, kung paano po mamuhay ng malusog, at paano mag-ipon at magnegosyo. Gregorio Oca Leadership and Development Foundation would like to invite you on April 4 and 5. That's from 8 o'clock in the morning until 5:30 in the afternoon, Amosub Convention Hall, Intramuros. Ayan, thank you so much. Thank you, ma'am. Executive Director Mia V. Morales. Thank you as well. Ayan.